Pagkalipas ng ilang buwan nalipat si Dodong ng ibang branch na pinagtrabahoan dahil nag-reshuffle ang company ng mga gwardiya na may isang taon pataas ang pagstay sa isang branch. Si Dodong pala ay isang security guard sa isa sa mga kilalang botika sa Pilipinas. Noong nalipat na si Dodong sa ibang branch nakilala niya si Jenny, at naging kaibigan niya ito. Pagkalipas ng ilang buwan muling nag-usap si Dodong at Jenny na magkita at mamasyal. After nila mamasya noong pauwi na sila biglang umatake ang kalibugan ni Dodong, at pumasok sa isang hotel, na may kulay pula, at sumama naman si Jenny, at hindi nagreklamo at mayroon nangyari sa kanila ni Jenny at Dodong. Kinabukasan na konsensya si Dodong kay Inday, sa kanyang ginawang kasalanan, at nakipaghiwalay si Dodong kay Inday. Mas pinili niya si Jenny dahil siguro sa nangyari sa kanila at malapit lang sila sa isa't isa. Lumipas ang mga buwan, nagsama na isang bahay si Dodong at Jenny, at nagkaroon sila ng isang anak na babae. At doon na rin dumating ang karma kay Dodong. Lagi silang nag-aaway ni Jenny, sinaktan si Dodong ni Jenny. Hanggang sa umabot sa punto na naghiwalay sila, umuwi si Jenny sa kanyang magulang at muling nag-asawa. Nasaktan si Dodong dahil kung saan siya nagbago doon pa dumating ang karma sa kanya, at namiss na rin niya ang kanyang anak. After mag-asawa ni si Jenny, doon na rin nagsimulang maghanap si Dodong ng girlfriend, at bigla niya naalala si Inday. Dali-dali niyang hinanap sa Facebook friends, kaso ang problema hindi na niya matandaan ang pangalan ni Inday, kaya hindi niya nakita. Pagkalipas ng ilang araw biglang sumagi sa isip ni Dodong, tandaan niya na nag-like si Inday sa isa sa profile picture niya, sa kanyang lumang Facebook account, at laki ng kanyang pasasalamat hindi pa binura ni Facebook. Pero may problema, hindi agad makita dahil natatabunan na at bumabagal na din ang cellphone na ginamit ni Dodong. Halos buong araw nag-scroll down lang ng scroll down ang kanyang ginawa.